Hoy, nandito na naman ako. Sigaw ng pamilyar na boses mula sa sala na si Enzo. Napapikit si Jody. Mariing pinipigilan ang inis na agad sumiklab sa dibdib niya. Si Enzo na naman? Wala na ba tong ibang ginawa kundi guluhin ang buhay ko? Mabilis na isinara ni Jody ang drawer na pinagkukunan niya ng t-shirt, saka walang ganang lumabas ng kwarto. Nakasuot siya ng maluwag na itim na shirt, kupas na maong shorts at tsinelas. Karaniwang ayos niya na matagal nang pinupunan ng iba. Maikli ang buhok niya, halos pang lalaki ang gupit at ang lakad niya'y siga. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya si Enzo na nakahiga na sa sofa na parang siyang may-ari ng bahay. Nakataas ang isang paa, hawak ang remote at nakangisi pa nang makita siya. Ayan na siya, sabi ni Enzo. Ang paborito kong tambay. Tomboy queen. Tumalim agad ang tingin ni Jody. Tumahimik ka nga, Enzo. Hindi ka pa nga nakakaupo ng maayos, nangaasar ka na agad. Ngumisi lalo si Enzo, halatang tuwang-tuwa. Bakit? Totoo naman Tingnan mo ang sarili mo. Parang ikaw pa yung kuya dito Hindi na nakapagpigil si Jody. Mabilis siyang lumapit at sinapak si Enzo sa braso. Aray! Kunwaring reklamo ni Enzo, pero halata sa mukha na natutuwa pa. Ayos ang lakas. Pang boxer na talaga yan. Gago ka? Iritadong sagot ni Jody sabay irap. Wala ka na bang ibang alam kundi mang asar? Umupo siya sa kabilang sofa, malayo kay Enzo hanggat maaari. Pero parang ilang segundo lang ay umusog na naman ito palapit sa kanya. Alam mo Jody, padimula ni Enzo, nakasandalang siko sa sandalan at nakatingin sa kanya. Kung magsusuot ka kaya ng dress minsan, baka mabigla kami. Napalingon si Jody, nanlilisik ang mata. At bakit ko gagawin yon? Para naman magmukha kang babae. Diretsahang sagot ni Enzo, sabay pigil ng tawa. Hindi na nagdalawang isip si Jody. Muli niyang sinapak si Enzo. This time, mas malakas. Aray! Grabe ka na Napaupo si Enzo, hinahaplos ang braso. Violence na to. Deserve mo yan, mataray na sagot ni Jody. At isa pa, wala akong pakialam kung anong tingin mo sa itsura ko. Hindi naman ako nagpapaganda sa kahit na kanino. Imbis na ma-offend, lalo pang ngumiti si Enzo. Tinitigan niya si Jody na parang may nakikita siyang kakaiba. Isang bagay na siya lang ang nakakapansin. Alam mo, mas gusto kita ganyan, sabi ni Enzo. Napakunot ang noo ni Jody. Ano? Wala. Mabilis na bawi ni Enzo, saka muling nagbiro. Pero seryoso, parang bodyguard ka ng kuya mo Baka ikaw na dapat ang magbantay sa bahay. Mas mabuti pa nga, sagot ni Jody. Kasi kung ikaw lang din ang darating, baka hindi ka napapasukin. Wow, ang harsh. Kunwaring nasaktan si Enzo, pero halatang aliw na aliw. Pero sige lang, kahit itaboy mo pa ako, babalik at babalik ako. Di bumalik ka sa inyo. Mabilis na sagot ni Jody. Hindi pwede. Sagot ni Enzo sabay ngisi. Mas masaya ako dito Masaya? Ulit ni Jody. Napataas ang kilay. Anong masaya dito? Wala namang ginagawa. Meron. Sagot ni Enzo, nakatingin diretso kay Jody. Ikaw, ang sarap mong titigan. Sandaling natigilan si Jody. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa sa sinabi nito. Pero sa halip na patulan pa, tumayo na lang siya at naglakad papunta sa kusina. Bahala ka dyan, sabi ni Jody, kunwaring walang pakialam. Pero hindi pa rin siya tinigilan ni Enzo. Sumunod ito, parang asong sunod-sunod. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ni Enzo. Kukuha ng tubig at wag mo akong susundan. Matigas na sagot ni Jody. Gusto kong uminom din. Dahilan ni Enzo, sabay sandal sa pinto ng kusina habang pinapanood si Jody. Binuksan ni Jody ang ref, kumuha ng pitsil at nagsalin ng tubig sa baso. Ramdam niya ang titig ni Enzo kaya lalo siyang nainis. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ni Jody nang hindi lumilingon. Wala, sagot ni Enzo. Iniisip ko lang, bagay sa'yo yung ganyang itsura. Anong itsura?
Iritadong tanong ni Jody, humarap sa kanya. Yung simple lang. Kahit siga ang lakad, maganda pa rin. Napangiwi si Jody. Bolero. Hindi seryoso ko. Mas lala kung hindi naniniwala. Sagot ni Jody, sabay inom ng tubig. Sandaling natahimik si Enzo, pero hindi nawala ang ngiti sa labi niya. Para bang bawat irap, bawat sapak, bawat mataray na sagot ni Jody ay mas lalo lang niyang kinagigiliwan. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit. Alam mo, kahit lagi mo akong sinasaktan, okay lang. Talaga? Sarkastikong tanong ni Jody. Gusto mo pa isa? Pwede. Sagot ni Enzo, sabay lapit ng konti. Basta ikaw. Hindi na napigilan ni Jody. Tinulak niya ito palayo. Lumayo ka nga! Tumawa si Enzo, hindi man lang naapektuhan. Sabi ko naman sa'yo masaya ako kapag naiinis ka. Di sira ka na talaga, sagot ni Jody. Bumalik siya sa sala, pero alam niyang susunod na naman si Enzo. At tama nga siya. Ilang segundo lang, naroon na ulit ito. Nakaupo sa tabi niya. Napabuntong hininga si Jody. Kung hindi ka lang kaibigan ng kuya ko, matagal na kitang pinalayas dito. Pero hindi mo magawa. Mabilis na sagot ni Enzo. At bakit naman? Hamon ni Jody. Hindi mo rin kasi kayang mawala ako. Pabirong sagot ni Enzo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, pero mabilis ding iniwas ni Jody ang tingin. Wala akong sinabi, sabi ni Jody. Tumayo ulit. At isa pa, hintayin mo na lang si kuya. Siya ang pinunta mo dito, hindi ako. Pwede rin namang ikaw. Pabulong na sagot ni Enzo. Ano sabi mo? Tanong ni Jody. Wala. Sabi ko, ikaw muna habang wala siya. Puwisit ka talaga? Sabi ni Jody, pero hindi na niya napigilan ang bahagyang pagngiti. Napansin niyo ni Enzo at mas lalo siyang natuwa. Sa bawat pagdalaw niya, ganito lagi. Aasarin niya si Jody, magagalit ito, sasapakin si Enzo. Magtatalo sila, pero sa huli, may kung anong saya siyang nararamdaman na hindi niya maramdaman kahit saan. At kahit paulit-ulit siyang tinataboy, alam niyang babalik siya. Kinagabihan, maingay ang sala kung saan nakakalat ang mga bote ng alak. Nakaupo si Enzo sa sahig, nakasandal sa sofa habang hawak ang isang bote ng beer. Katabi niya si Jovi, ang kuya ni Jody. Pre, tagal na rin sabi ni Jovi. Parang ngayon ka lang ulit tumambay dito ng matagal. Busy lang, sagot ni Enzo, sabay lagok ng beer. Pero syempre, hindi ko pwedeng pabayaan tong bahay niyo. Baka mamiss ako. Ulol! Natatawang sagot ni Jovi, sabay abot ng isang pakete ng chichirya. Kain ka muna dyan. Baka puro ka lang inom. Tinanggap yun ni Enzo. Ngumiti, pero hindi na siya agad sumagot. Pero tumingin sa hagdan papunta sa taas. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may hinihintay siya. Uy! Tawag ni Jovi, napansin ang pananahimik ni Enzo. Bakit parang may hinahanap ka? Wala. Mabilis sa sagot ni Enzo. Trip ko lang tumingin-tingin. Sigurado ka? Baka yung kapatid ko yan Napangisi si Enzo, pero agad ding umiwas ng tingin. Yak, hindi ko type ang kapatid mo. Hindi pa nakakasagot si Jovi nang marinig nila ang mahinang yabag mula sa itaas. Pareho silang napalingon sa hagdan. At doon, unti-unting bumaba si Jody. Naka-shorts lang siya hanggang gitna ng hita at isang fitted na top na ngayon lang nakita ni Enzo na sinuot niya. Hindi ito yung karaniwang maluluwag at pang-tomboy niyang damit. Mas maayos, mas feminine, at natigilan si Enzo. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi rin siya nakagalaw. Tahimik lang siyang nakatitig habang pababa si Jody. Hawak ang railing. Walang kaalam-alam na may isang pares ng mata na nakasunod sa bawat galaw niya. Pre! Napabalik si Enzo sa ulirat nang may tumamang pakete ng chichirya sa mukha niya. Aray! Napahawak si Enzo sa noo. Ano ba yun? Tawa ng tawa si Jovi. Huwag kang tititig dyan. Kapatid ko yan, uy. Napailing si Enzo, pero hindi niya napigilang mapangiti. Nalata ka Kanina ka pa nakatanga dyan.
Wala nga. Depensa ni Enzo, sabay inom ulit para magkunwaring normal. Hindi niya inaasahan yon. Sanay siya kay Jody na nakasimangot, nakatsinelas, nakamaluwag na damit at handang manapak anumang oras. Pero ngayon, ibang Jody ang nakita niya at mas lalo siyang hindi mapakali. "Uy, Jody!" Muling tawag ni Jovi nang bumalik ito sa sala. May hawak na baso ng tubig. "Dito ka muna." "Bakit?" Tanong ni Jody. Napatingin sa kanila. "Wala lang. Para may bantay kami. Baka malasing tong kaibigan ko." "Bahala siya." Walang pakialam na sagot ni Jody, pero umupo rin sa isang upuan malapit. At doon, mas lalong nahirapan si Enzo. Mas malapit na siya ngayon. Mas kita ang simpleng ganda na hindi niya pinapansin noon. Napalunok siya. "Bakit nang tahimik mo?" Tanong ni Jody. Napansin ang kakaibang kilos niya. "Wala ka bang pang-asar ngayon?" Napatingin si Enzo sa kanya. Sandaling nagkatitigan. At sa unang pagkakataon, siya ang naubusan ng sasabihin. Pahinga muna." Sagot ni Enzo, sabay iwas ng tingin. "Nakakapagod ding mangasar." Napataas ang kilay ni Jody. "Talaga? Ikaw pa napagod?" "Oo. Hindi pwedeng lagi akong bida." "Di ka naman bida. Clown ka lang." "Ulol." Natatawang sagot ni Enzo, pero hindi na siya muling tumingin kay Jody. Dahil alam niyang kapag ginawa niya, mahahalata siya at ayaw niyang mahalata. "Alam mo, buti na lang hindi ka pinapatulan ng kapatid ko ng seryoso. Kung hindi, bugbog talaga aabutin mo sa akin." Hindi sumagot si Enzo na napainom ng alak dahil alam niya sa sarili niyang handa siyang magpabugbog, mahalin lang si Jody. Lumipas ang mga araw at dumalas ang pagdalaw ni Enzo kina Jody. Minsan si Jody lang nasa bahay kaya malayo siyang matitigan ito nang wala si Jovi. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ni Enzo kay Jody. Dahil mga bata pa lamang sila ay may pagtingin na siya kay Jody pero natatakot pa siyang aminin. Hanggang sa maglakas loob na si Enzo. Hapon yon, nakatayo si Enzo sa labas ng gate. Ilang minuto na siyang nandoon pero hindi pa rin niya magawang itulak yon papasok. "Gagawin ko na ba?" Tanong ni Enzo sa sarili. Hindi na siya mapakali nitong mga nakaraang araw. Huminga siya ng malalim sa katuluyang itinulak ang gate. "Pasok!" Sigaw agad ni Jovi mula sa loob na parang inaasahan ng pagdating niya. Diretsong pumasok si Enzo sa sala at agad niyang nakita si Jody. Nakaupo ito sa sofa. Naka-cross legs, may hawak na libro. Simple lang ang suot, oversized shirt at shorts. Pero sa paningin ni Enzo, gandang-ganda siya. "Anong tinitingin-tingin mo?" Tanong ni Jody nang mapansing nakatitig sa kanya si Enzo. Wala." Mabilis na sagot ni Enzo. Napabuntong hininga si Jody at sakay sinara ang libro. "Kung wala kang gagawin, huwag ka nang tumayo dyan. Kakairita ka." Dati sasagot agad si Enzo ng pabalang o pabiro. Pero ngayon, iba. Jody." Tawag ni Enzo. Napakunot ang noo ni Jody. Iba ang tono. Hindi yon yung karaniwang asar. "Ano?" Tanong ni Jody. Napatingin na ngayon. Sandaling natahimik si Enzo. Para bang nawala lahat ng linyang inihanda niya. "Pwede ba kitang makausap?" Tanong ni Enzo sa wakas. Mas lalong kumunot ang noo ni Jody. "Ha? Bakit parang seryoso ka?" "Pwede ba?" Ulit ni Enzo. Mas malambing ang boses. Napatingin si Jody sa kanya ng matagal. Parang sinusuri kung may kalokohan ba ito. "Dito na lang." Sagot ni Enzo. Umiling si Enzo. Hindi. Sa labas." "Ang arte mo naman." Reklamo ni Jody pero tumayo rin. "Sige na nga." Lumabas sila sa may bakuran. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging tunog ng mga dahon at malayong ingay ng sasakyan ang maririnig. Huminto si Jody at humarap sa kanya. "Ano na?" Nakatayo lang si Enzo. Nakatingin kay Jody hanggang sa napabuntong hininga siya. "Jody." Panimula ni Enzo pero natigil. "Bilis? Mainit?" Napapikit si Enzo sandali. Saka muling naglakas loob.
Gusto kita. Hindi agad nagsalita si Jody. Nakatitig lang siya kay Enzo. Parang hindi niya narinig ng tama ang sinabi. Ano? Tanong ni Jody. Malamig ang boses. Gusto kita. Ulit ni Enzo. Mas malinaw na ngayon. Hindi na biro. Hindi na trip lang. Tahimik saglit hanggang sa tumawa si Jody. Anong kalokohan yan? Sabi ni Jody. Halatang hindi natutuwa. Trip mo na naman ba akong asarin? Umiling si Enzo. Hindi. Seryoso ako. Di mas lalo kang sira. Ano ako? Isa sa mga pinagtitripan mo? Hindi ka ganun. Kaya nga… Tumahimik ka nga. Putol ni Jody. Tumaas ang boses. Hindi nakakatawa, Enzo. Napatigil si Enzo. Hindi niya inaasahan na ganoon ang reaksyon ni Jody. Hindi ako nagbibiro. Matagal ko na tong nararamdaman. Matagal? Ulit ni Jody. Napatawa ulit. Matagal mo na akong inaasar, oo. Matagal mo na akong ginagawang katatawanan. Hindi yon. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo? Putol ni Jody. Titig na titig kay Enzo. Hindi sumagot si Enzo. Walang hiya ka. Diretsahang sabi ni Jody. Puro kabiro. Puro kakalokohan. Wala kang sineseryoso. Jody. At ngayon bigla mong sasabihin na gusto mo ko? Ano to? Bagong trip? Hindi nga. Sagot ni Enzo. Mas malakas na. Hindi mo ba nakikita? Iba na to. Wala akong nakikitang iba. Ikaw pa rin yan. Yung lalaking walang ginawa kundi mang asar at mang inis. Kaya hindi ako naniniwala. Napayuko si Enzo. Hindi niya alam ko anong isasagot. Hindi kita magugustuhan. Kahit kailan. Kahit kailan? Ulit ni Enzo. Halos pabulong. Oo. Hindi ikaw ang tipo ko. At lalong hindi ako papatol sa tulad mong walang sineseryoso sa buhay. Napapikit si Enzo na nasaktan. Sorry kung ganun ang tingin mo sa akin. Pero totoo to, Jody. Hindi kita niloloko. Ayoko pa rin sa'yo. Napatingin si Jody sa kanya. Parang hindi inaasahan ang sagot. Pasensya na. Dagdag ni Enzo. Hindi na siya tumingin pa. Tinalikuran niya si Jody at naglakad palabas ng gate. Enzo? Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ni Jody. Tuloy-tuloy lang siya sa paglakad. Sa loob ng bahay, naiwan si Jody. Nakatayo sa bakuran, nakatitig sa direksyong pinuntahan ni Enzo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumirot sa puso niya. Pero mabilis niya rin yung itinaboy. Magdamag hindi nakatulog si Enzo. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Jody. Kaya nang sumikat ang araw, isa lang ang naisip niya. Kailangan niyang kalimutan kahit sandali. At para kay Enzo, iisa lang ang paraan na alam niya. Pagsapit ng gabi, maingay na naman ang bahay ni na Jody. Nasa sala si na Jovi at ang ilang barkada. May hawak na bote ng alak. May nakalatag na chichirya sa mesa at puro tawanan ang maririnig. Parang walang nagbago. Pero meron. Nakaupo si Enzo sa gitna nila. Pero ibang aura niya. May ngiti siya sa labi pero hindi yun yung totoong ngiti na sanay silang makita. Pre, parang ang bilis mong uminom ha? Puna ng isa nilang kaibigan. May hinahabol ka ba? Wala. Sagot ni Enzo. Sabay lagok ulit. Trip ko lang. Napailing si Jovi. Napapansin ng kakaiba. Sigurado ka? Hindi ka ganyan uminom dati. Tanong ng kaibigan. Ngayon ganito na. Nagbabagong tao. Nagkatinginan ang mga kaibigan nila pero hindi na sila nagtanong pa. Hindi rin nila alam kung anong nangyari. Pero si Jovi may kutob. Uy, bulong ni Jovi kay Enzo habang abala ang iba. Ayos ka lang ba talaga? Sandaling tumingin si Enzo saka ngumiti. Oo naman. Hindi mukhang oo. May problema ka ba? Wala nga. Chill ka lang. Hindi na sumagot si Jovi pero hindi rin siya kumbinsido. Lumipas ang ilang minuto at dumami ng naiinom ni Enzo hanggang sa dumating ang isang babae. Nandito na ako,
sabi ni Maze. Napalingon ng lahat, isang dalagang naka-crop top at fitted jeans. Pasok ka. Aya ni Jovi na siyang nag-aya kay Maze. Ngumiti si Maze at lumapit at sa hindi inaasahan, umupo siya sa tabi ni Enzo. Pwede ba makijoin? Tanong ni Maze, sabay kuha ng isang baso. Siyempre. Mas masaya pag marami. Habang tumatagal, napapansin ng lahat kung paano unti-unting nagiging komportable si Enzo kay Maze. Nagsisimula sa simpleng usapan hanggang sa tawanan, hanggang sa inakbayan ni Enzo si Maze na usapan nilang dalawa dahil nais lang malaman ni Enzo kung may mararamdaman ba si Jody. Sa itaas ng bahay, kakabukas lang ng pinto ng kwarto ni Jody. Pagod siya galing sa buong araw. Wala siyang balak bumaba, lalo na't naririnig niya ang ingay ng inuman sa sala. Pero nauhaw siya, kaya kahit labag sa loob, napilitan siyang bumaba. Habang pababa siya ng hagdan, rinig na rinig niya ang tawanan. Napailing siya. Ang ingay? Bulong ni Jody sa sarili. Pero nang marating niya ang huling baitang, ay natigilan siya matapos makitang may inaakbayan si Enzo. Sinungaling talaga siyang gusto ko. Jody! Napabalik si Jody sa ulirat nang tawagin siya ni Jovi. Bumaba ka pala. Napatingin ang lahat sa kanya, kasama si Enzo. Sandaling nagkatitigan sila. At sa pagkakataong yon, wala nang ngiti si Enzo sa labi. Seryoso lang siyang nakatingin kay Jody na nag-iwas ng tingin. Iinom lang ng tubig. Kumuha siya ng tubig. Mabilis na uminom at bumalik agad sa hagdan. Hindi maintindihan ni Jody ang nararamdaman. Pagsapit ng hating gabi, isa-isa nang nagsiuwian ang mga kaibigan nila Jovi. Ang kaninang maingay na sala ay ngayon ay puno na lamang ng kalat, mga bote, punit na supot ng chichirya. Pero kahit tahimik na ang paligid, hindi matahimik si Enzo. Nakaupo siya sa sofa. Nakatingin lang siya sa kawalan. Pero ang totoo, iisa lang ang laman ng isip niya. Si Jody. Napabuntong hininga si Enzo, saka pinadaan ng kamay sa buhok niya. Ano bang ginagawa mo sa akin, Jody? Tanong ni Enzo sa sarili. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ng sarili na pabayaan na lang, hindi niya magawa. Tumayo siya at hindi nag-isip pa. Umakyat siya sa hagdan. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ni Jody, ay dahan-dahan siyang kumatok. Jody. Mahinang tawag ni Enzo. Umalis ka na, sagot ni Jody sa loob. Pero imbes na sumunod ay binuksan ni Enzo ang pinto. Hindi nakalock. Pagpasok niya, nadatnan niya si Jody na nakaupo sa kama, yakap ang tuhod. Ano bang problema mo? Agad na sabi ni Jody, halatang naiinis. Sinabi ko nang umalis ka. Isinara ni Enzo ang pinto sa likod niya, saka sumandal doon. Grabe ka naman. Bisita ako. Biro ni Enzo. Hindi ka bisita. Peste ka. Sagot ni Jody. Napangiti si Enzo. Mismo lang ako. Tumigil ka nga at lumabas ka na. Hindi siya gumalaw. Sa halip, tinitigan lang niya si Jody. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Jody na umiwas ng tingin. Wala. Iniisip ko lang yung kanina. Napatingin si Jody. Ano naman ngayon? Bakit parang may naramdaman ka? Tanong ni Enzo, bahagyang nakangisi. Napakunot ang noo ni Jody. Ha? Kanina. Ulit ni Enzo. Lumapit ng konti kay Jody na bumilis ang tibok ng puso. Nung nakita mo ako, kasama yung babae. Tumayo si Jody. Wala akong pakialam. Talaga? Hamon ni Enzo. Oo. Matigas na sagot ni Jody. Buhay mo yun. Pero bakit parang lumapit pa si Enzo. nasaktan ka? Hindi. Mabilis na sagot ni Jody. Sinungaling. Sabi ni Enzo, bahagyang nakangiti. Tumahimik ka nga, sigaw ni Jody. Pero may bahid ng kaba ang boses niya. Huwag kang gumawa na kwento. Hindi ako gumagawa. Nakita ko kanina sa mga mata mo. Lumapit pa si Enzo hanggang sa magkalapit na sila. Napaatras si Jody ng konti.
Lumayo ka nga. Bakit? Naiilang ka? Hindi, sagot ni Jody pero umiwas siya ng tingin. Ngumiti si Enzo. Selos ka? Tukso ni Enzo. Wala akong pakialam sa'yo! Sigaw ni Jody sabay tula kay Enzo. Pero hindi umatras si Enzo. Sa halip, hinawakan niya ang pulso ni Jody at namungay ang kanyang mga matang yumuko hanggang sa magpantay na ang mukha nila ni Jody na hindi na makahinga. Talaga? Tanong niya, mas seryoso na ngayon. Napatingin si Jody sa kanya at sa pagkakataong yon, wala nang biro sa mga mata ni Enzo. Bitawan mo ko. Mahina pero matigas na sabi ni Jody. Sabihin mo muna. Wala akong sasabihin. Sabihin mo na wala kang nararamdaman. Wala nga. Mas lalo lang siyang hinila ni Enzo palapit. Sa akin ka tumingin. Napilitan si Jody. Nagkatitigan sila. Sobrang lapit na ang mukha sa isa't isa. Sabihin mo ulit. Bulong ni Enzo. Sandaling hindi nakapagsalita si Jody kasi hindi niya alam kung anong sasabihin. Wala akong... Hindi na natapos ni Jody ang pagsasalita na bigla siyang hilahin ni Enzo sa bewang at halikan. Nanlaki ang mata ni Jody. Agad niya itong tinulak pero nanghina siya sa mga halik ni Enzo hanggang sa namalayan niya ang sarili na tumutugon. Yan ang gusto kong gawin kanina pa. Sabi ni Enzo, bahagyang hingal pagkatapos ng halikan. Baliw ka ba? Sigaw ni Jody. Sa'yo. At bago pa makasagot si Jody, muli siyang hinalikan ni Enzo. Sa pagkakataong ito, mas matagal, mas mariin, hanggang sa hindi na alam ni Jody ang nangyari. Namalayan niya na lamang ang sarili na hubad habang nasa ibabaw niya si Enzo na hinahalikan siya. Napapadaing si Jody sa mga halik ni Enzo sa dibdib niya. Bumubulong naman si Enzo at muling hinalikan si Jody na paulit-ulit na napadaing. Sa gabing yon ay tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa na kapwa nila ginusto. Kinabukasan, magkatabi sina Jody at Enzo sa kama. Mahimbing ang tulog ni Jody. Nakatagilid, bahagyang nakapikit ang mga mata. Samantalang si Enzo, ginising na at nakatingin kay Jody. Paninindigan at pananagutan kong ginawa ko sa'yo. Bulong ni Enzo at tinalikan si Jody sa noo. Dahan-dahan siyang bumangon. Pilit iniiwasang magising si Jody. Ngunit sa paggalaw niya, bahagyang napaungol si Jody at gumalaw. Napatingin siya. Sandaling nagkatitigan ng dalawa hanggang sa doon na-realize ni Jody ang nangyari. Umalis ka na. Diretsahang sabi ni Jody. Napabuntong hininga si Enzo. Ganun na lang. Matapos ang mangyari sa atin. Anong ina-expect mo? Na okay na tayo? Hindi agad nakasagot si Enzo. Pero bago pa siya makapagsalita, ay biglang bumukas ang pinto. Jody! Natigil si Jovi sa bungad ng kwarto. Nanlaki ang mata niya. Anong? Halos hindi makapagsalita si Jovi. Mabilis na tumayo si Jody. Kuya! Pero hindi na siya pinatapos. Enzo! Sigaw ni Jovi. Lumapit si Jovi, halos hilahin si Enzo palabas ng kwarto. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Jovi, puno ng galit ang boses. Hindi lumaban si Enzo, hinayaan niya. Sumagot ka! Digdag ni Jovi, sabay tula kay Enzo. Kuya, tumigil ka! Singit ni Jody, pilit umaawat. Gago ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ha? Namumula ang muka na galit na tanong ni Jovi kay Enzo na tinitigan siya ng seryoso. Mahal kong kapatid mo at paninindigan ko siya. Hindi agad nag-react si Jovi. Anong sinabi mo? Tanong ni Jovi. Mahal ko si Jody. Ulit ni Enzo, mas malinaw na ngayon. Napatawa si Jovi pero hindi yon masaya. Hindi to biro, Enzo. Hindi ako nagbibiro. Tumigil ka nga! Anong sinasabi mo? Pero hindi siya pinansin ni Enzo. Nakatitig lang siya kay Jovi. Matagal ko na siyang gusto. Hindi ko lang inamin. Ngayon, anong gusto mong mangyari? Wala akong gustong mangyari. Basta liligawan ko siya. Napakunot ang noo ni Jovi. Ha?
Kahit ayaw niya, kahit itaboy niya ako, mahal ko pa rin siya. Hindi nakaimik si Jovi na napatingin kay Jody na napayuko lamang. Lumipas ang ilang araw matapos umamin si Enzo kay Jody ay iniiwasan ito ni Jody. Pero hindi nagpaapekto si Enzo dahil mas naging matyaga siya sa panliligaw kay Jody. Isang hapon, abala si Jody sa pagwawali sa bakuran. Naka-shorts na naman siya at maluwag na t-shirt. Pawisan ng noo at halatang pagod nang biglang dumating si Enzo. Hello, ganda. Napapikit si Jody. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jody pero hindi siya lumingon. Nanliligaw. Napahinto si Jody sa pagwawalis. Dahan-dahan siyang napalingon. Nanlilisik ang mata. Excuse me? Nakatayo si Enzo sa gate. May hawak na plastic bag. Nakangiti siya at gwapong-gwapo dahil nakasuot ng maayos na damit. Nanliligaw. Ulit ni Enzo parang wala lang. Baliw ka ba? Sinabi ko na sa'yo, ayoko. Oo, narinig ko. Pero hindi naman bawal manligaw, diba? Bawal kung ayaw nang nililigawan. Hindi naman ako tinabla ng bawal. Lumabas ka nga dito. Pero imbes na sumunod, dumiretso si Enzo sa kanya at iniabot ang dala. Para sa'yo. Sabi ni Enzo, hindi tinanggap ni Jody. Ano yan? Merienda. Paborito mo to, diba? Napakunot ang noo ni Jody. Paano mo? Alam ko lahat ng sayo kasi ganun ako kaseryoso sa pagmamahal ko. Sandaling natahimik si Jody pero mabilis din siyang nakabawi. Hindi ko kailangan. Hindi ko rin kailangan na tanggapin mo. Basta nandyan. Ang kulit mo? Oo na, pero sa'yo lang naman. Tumigil ka nga. Hindi ako matutuwa sa ginagawa mo. Hindi naman kita pinapatawa. Napatingin siya kay Jody, pinapanood ang bawat galaw nito. At hindi rin kita titigilan. Napahinto si Jody. Ano bang gusto mong patunayan? Wala. Pero gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako. At hindi biro lamang ang nararamdaman ko. Matagal ko nang alam na hindi ka nagbibiro. Pero ayoko pa rin. Okay lang. Okay lang? Ganun lang? Oo. Kasi hindi naman nagbabago yung pagmamahal ko kahit ayaw mo. Nabubuntong hininga si Jody na napahawak sa ulo. Hindi na nakakayanan ang mga sagot ni Enzo. Nabubuntong hininga si Jody na napahawak sa ulo. Hindi na nakakayanan ang mga sagot ni Enzo. Ang hirap mo kausap. Mas mahirap kang hindi mahalin. Sagot ni Enzo pero may ngiti pa rin. Napatingin si Jody sa kanya. Bahagyang natigilan. Hindi na sumagot si Jody pero hindi rin siya nakagalaw agad. Lumipas pa ang ilang araw pero hindi pa rin nagbabago si Enzo. Lalo pa nga siyang naging porsigido. Parang mas ginaganahan pa siya sa tuwing sinusungitan siya ni Jody. Araw-araw, eksaktong 5:00 ng hapon, naroon na siya sa tapat ng bahay nila. May dalang kung ano-ano, minsan pagkain, minsan bulaklak, minsan kung ano-anong bagay na halatang pinag-isipan niya. Jody, lumabas ka na. May dala ako. Sigaw ni Enzo isang hapon habang nakasandal sa gate. Lumabas si Jody, naka-shorts at sandong buhok ay nakatali lang basta at may hawak pang tuwalya. Ano naman yan, Enzo? Hindi ka ba napapagod? Ngumisi si Enzo. Hindi. Ikaw nga, hindi napapagod magmaldita eh. Wow ah. Taas kilay si Jody at inabot ang milk tea na binigay ni Enzo. Napangiti si Enzo. Ay, kinuha. Ibig sabihin, may pag-asa. Walang ibig sabihin to, no? Libre lang kasi. Sabay talikod ni Jody. Pero hindi napigilan ni Jody na mapangiti habang naglalakad papasok. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang eksena. Si Enzo, walang sawang sumusunod. Si Jody, walang sawang nang iirap. Pero kapansin-pansin, hindi na niya tinatanggihan si Enzo. Isang hapon, nadatnan ni Enzo si Jody na nakaupo sa labas, naglalaro ng mobile games. Grabe ka naman. Busy ka sa ibang lalaki. Hindi man lang siya tiningnan ni Jody. Mas interesting pa to kaysa sayo. Aray naman.
Pero okay lang. At least lagi mo pa rin akong kinakausap. Hindi kita kinakausap, no? Ikaw ang makulit. Napabuntong hininga si Jody pero may ngiti sa labi. Ano ba talaga ang gusto mo, Enzo? Huminto sandali si Enzo. Tumingin siya kay Jody ng seryoso. Ikaw lang naman ang gusto ko. Saglit na natahimik si Jody pero agad din niyang binalik ang pagiging suplada. Hanggang isang gabi, Jody, sabi ni Enzo habang nakatayo sa harap ni Jody. libre ka ba bukas? Bakit? Date tayo. Napatigil si Jody. Ha? Date. Labas tayo. Hindi yung tambay lang sa harap ng bahay mo. Napataas ang kilay ni Jody pero pumayag rin naman siya. Kinabukasan, 6:00 ng gabi. Nasa labas ulit si Enzo pero ibang pakiramdam ngayon. May halong kaba. Paulit-ulit niyang inaayos ang polo niya kahit maayos naman na. Kalma ka lang. Bulong ni Enzo sa sarili. Biglang bumukas ang pinto at doon napako si Enzo. Lumabas si Jody nang nakadress na bagay kay Jody. Natulala si Enzo. Hoy, sabi ni Jody, naka-cross arms. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi agad nakasagot si Enzo. Enzo? Ang ganda mo. Saglit na natigilan si Jody. Baliw? Sagot ni Jody pero umiwas siya ng tingin. Seryoso ako. Ngayon lang kita nakita ng ganito. Ano ngayon? Pilit na matare ang tono ni Jody. Ngayon lang din ako natulala ng ganito. Hindi na sumagot si Jody. Tara na nga. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, paminsan-minsan ay napapatingin si Enzo kay Jody. Hindi siya makapaniwala. Hoy, tumingin ka sa daan. Hindi ko maiwasan. Bakit? Baka kasi panaginip lang to. Napairap si Jody pero halatang kinikilig na siya. Sumakay sila sa kotse at nagsimula ang masayang gabi nila. Pagdating nila sa lugar, bumungad ang isang magandang restaurant. Pagpasok nila, hinila ni Enzo ang upuan para kay Jody. Napataas ang kilay ni Jody. Wow gentleman. Siyempre, date natin to eh. Habang kumakain sila, hindi nawawala ang asaran. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting nawawala ang pagiging mataray ni Jody. Napapalitan nito ng ngiti at tawa niya dahil grabe siya pasayahin ni Enzo kaya naging masaya ang kanilang date. Hating gabi na nang ihatid ni Enzo si Jody at habang pauwi si Enzo ay hindi mawala ang ngiti niya sa labi. Nagpatuloy si Enzo sa panliligaw kay Jody. Matyaga siya at hindi niya minamadali si Jody dahil kontento na muna siya sa kung anong meron sila ngayon. Isang gabi ay magkaharap sina Enzo at Jovi dahil nais siyang kausapin ni Jovi ng seryoso na hindi naman tinanggihan ni Enzo. Diretsoy na kita, sabi ni Jovi. Hindi ako kampante kahit na matagal na tayong magkaibigan. Hindi pa rin ako kampante na nililigawan mo kapatid ko. Hindi na nagulat si Enzo. Seryoso naman ako sa kanya. Sigurado ka? Hindi to trip lang? Hindi to dahil gusto mo lang patunayan na kaya mo siyang makuha? Umiling si Enzo. Kung trip lang to, matagal na akong sumuko. Napatingin si Jovi. At hindi ako maghihintay ng ganito katagal habang paulit-ulit akong tinatanggihan. Pre, sabi ni Jovi, bahagyang humina ang boses. Kapatid ko yan. Alam ko. Simula bata pa kami. Ako nang nagbabantay sa kanya. Alam mo kung gaano siya katigas. Gaano siya kahirap intindihin. Alam ko rin. Hindi siya madaling mahalin. At kapag nasaktan yan, napahinto si Jovi. Hindi ko hahayaang mangyari ulit. At hindi ko siya sasaktan. Lahat ng lalaki sinasabi yan. Oo. Kaya bakit kita paniniwalaan? Mas naging seryosong mukha ni Enzo. Wala akong may bibigay na dahilan para pilitin kang maniwala. Pero kaya kong patunayan. Paano? Sa paraan ng pagtrato ko sa kanya. At kahit hindi niya ako mahalin agad, maghihintay pa rin ako. Napatingin si Jovi kay Enzo ng mas matagal.
Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Pero hindi ako sumusuko. Bakit? Doon, bahagyang napangiti si Enzo. Kasi mahal ko siya. Napabuntong hininga si Jovi saka sumandal sa sofa. Ang hirap mo paniwalaan. Alam ko. Pero mas mahirap kang hindi seryosohin. Pre, hindi ko alam kung anong magiging status niyo ng kapatid ko. Kasi siya naman ang magdidesisyon. Hindi ko rin alam. Pero kung may isang bagay akong sigurado, hindi ko siya ibibigay basta-basta. Tumango si Enzo. Kung papayagan kita, hindi ibig sabihin nun okay na lahat. Babantayan pa rin kita. Dapat lang. Isang mali mo lang. Tapos ka sa akin. Gets ko. Sigurado ka? Oo. Sige. Pinagkakatiwalaan kita. Sandaling hindi nakapagsalita si Enzo. Hindi niya inaasahan yon. Pre, huwag mong sirain ang tiwala na binigay ko. Tumango si Enzo. Hindi ko sisirain. Bahagyang napangiti si Jovi at tinapik sa balikat si Enzo na napangiti rin. Lumipas pa ang mga linggo hanggang buwan ay tuloy si Enzo sa panliligaw kay Jody hanggang sa nalaman nito ng kanyang ina. Sa gitna ng sala, nakaupo si Annabel, ang ina ni Enzo. Diretsong likod, hawak ang tasa ng kape at nakapakong tingin sa anak niyang kararating lang. Umupo ka. Malamig na sabi ni Annabel. Walang pagtutol ay umupo si Enzo sa tapat niya. May narinig ako. Panimula ni Annabel, hindi inaalis ang tingin kay Enzo. At gusto kong ikaw mismo ang magpaliwanag. Napabuntong hininga si Enzo, pero hindi siya umiwas. Kung tungkol to kay Jody, oo, nililigawan ko siya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Annabel. Hindi ka man lang nag-isip kung itatanggi mo? Wala naman akong dapat itanggi dahil totoong nililigawan ko siya. Alam mo ba kung sinong babaeng yan? Tanong ni Annabel. Mas tumalim ang tingin. Alam ko. Talaga? Alam mo na, maraming issue yan dati. Napahigpit ang hawak ni Enzo sa tuhod niya. Alam ko. Alam mo na hindi magandang reputasyon niya nung college. Na kung ano-anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Hindi sumagot si Enzo agad, pero hindi rin siya umiwas. At kahit ganon, pinili mo pa rin siya? Oo. Napailing si Annabel. Napatawan ng bahagya, pero hindi yon masaya. Hindi kita pinalaking ganyan. Hindi kita pinalaking magmahal ng babaeng maraming issue noon. Nabasagulera at kung ano-ano pa. Wala akong pakialam sa mga past issues niya. Dahil matagal na yon. Basta mahal ko siya. Napatingin si Annabel sa kanya ng mas matagal. Parang sinusuri kung seryoso ba talaga siya o nadadala lang ng emosyon. At kailan ka pa natutong magmahal ng ganyan? Tanong ni Annabel. Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko na lang na mahal ko na siya. Hindi sapat yan. Hindi ka pwedeng basta na lang magpadala sa nararamdaman mo. Hindi ako nagpapadala. Dahil alam kong ito talaga ang nararamdaman ko. Napahigpit ang hawak ni Annabel sa tasa niya. Kahit alam mong hindi siya bagay sa'yo? Bakit hindi siya bagay? Enzo, magkaiba kayo ng mundo. Hindi importante yun. Importante yun! Sigaw ni Annabel. Ngayon lang tumaas ang boses. Lumaki kang may maayos na pangalan. May reputasyon. May kinabukasan na nakalatag na. Siya, wala ba siyang karapatan sa ganun? Natigilan si Annabel. Hindi yan ang punto. Yun na nga yun. Hindi niyo siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Diretsahang sabi ni Annabel. Hindi mo siya kilala para sabihin sa akin yan. Hindi ko kailangang kilalanin. Sapat nang nalaman ko. Hindi sapat yun. Kasi hindi yun ang totoo. Hindi kita maintindihan. Sa dami ng pwede mong piliing mahalin, bakit siya pa? Kasi siya ang gusto at laman ng puso ko. Hindi sapat yon. Para sa akin sapat na. Kung ipagpapatuloy mo to, huwag mong asahan na susuportahan kita. Okay lang. Napatingin si Annabel, gulat sa sagot. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ko kailangan ng suporta. Kung kapalit naman ay iwan ko siya. Enzo! Ma, ngayon lang ako naging sigurado sa isang bagay. At hindi ko bibitawan yun. Para sa isang babae? Hindi lang basta babae. Si Jody yun, na mahal ko. Kaya kahit tumutol pa kayo dahil lang hindi nila tayo kasing yaman, handa akong iwanan ng pamilyang to para sa kanya. Hindi na nakaimik si Annabel na natakot sa sinabi ni Enzo dahil alam niyang kayang gawin yon ng kanyang anak. Maagang nagising si Jody kinabukasan. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang gaan sa pakiramdam niya. Pagtingin niya sa cellphone, napansin niya agad ang date. Napaupo siya. Birthday ni Kuya? Bulong ni Jody. Saglit siyang natahimik. Marami silang pinagdaanan ni Jovi. Simula nang mawala ang mga magulang nila, halos si Jovi na ang tumayong ama at ina sa kanya. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod. Tahimik lang itong ginawa ng kuya niya. Walang reklamo. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi ko pa siya napapasalamatan ng maayos. Mahinang sabi ni Jody. Huminga siya ng malalim. Saka nag-type. Sa kabilang kwarto, kagigising lang ni Jovi. Pagkakuha niya ng phone niya, bumungad agad ang message mula kay Jody. Napangiti siya. Happy birthday, Kuya. Alam ko, hindi ako sweet na kapatid. Madalas pa nga kitang inaaway at iniirapan. Pero gusto ko lang sabihin, thank you. Simula nung nawala sina Mama at Papa, hindi mo kami pinabayaan. Ikaw na yung tumayong lahat para sa akin. Alam ko hindi naging madali sa'yo, pero ginawa mo pa rin. Sorry kung minsan pasaway ako at hindi ko nasasabi to pero Kuya, sobrang thankful ako na ikaw yung kuya ko. Mahal kita. Napakagatlabi si Jovi. Hindi niya namalayang may pumatak na luha mula sa mata niya. Jody. Bulong ni Jovi. Sa sala naman, si Jody ay tahimik lang na nakaupo. Hawak ang phone niya. Kabado siya hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Jovi. Nagkatitigan sila, agad tumayo si Jody. Kuya, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil agad siyang hinila ni Jovi sa isang mahigpit na yakap. Napayakap din si Jody. Salamat. Bulong ni Jovi, nanginginig ang boses. Kuya? At doon ay pareho silang napaiyak. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng lahat na pinagsamahan nila. Hindi mo kailangang magpasalamat. Responsibilidad ko yon bilang kuya mo. At mahal kita. Alam ko, pero gusto ko pa rin sabihin. Humigpit ang yakap ni Jovi. Laki mo na. Pabirong sabi ni Jovi kahit may luha. Hindi pa. Baby mo pa rin ako. Oo naman. Kahit anong mangyari. Kahit na magiging baby ka na ng iba. Maya-maya, unti-unti silang kumalma. Nagpunas ng luha si Jody. Happy birthday ulit. Sabi ni Jody. Ngumiti kahit namumula ang mata. Thank you. Biglang may kumatok sa gate. May bisita ka? Hindi ko alam. Lumabas si Jody para tingnan at doon niya nakita si Enzo. May hawak na cake at ilang lobo. Ngumiti ito nang makita siya. Good morning. Birthday ni Jovi mo. Diba? Napailing si Jody pero hindi napigilang mapangiti. Pasok ka na. Pagpasok ni Enzo, agad niyang nakita si Jovi. Happy birthday, bro. Sabi ni Enzo habang iniaabot ang cake. Nagulat si Jovi. Ay, salamat ah. Walang anuman. Kaunting handa lang. Tumingin si Enzo kay Jody. Napansin niya agad ang namumula nitong mga mata. Umiyak ka? Bulong ni Enzo. Wala kang pakialam. Sagot ni Jody pero mahina. Ngumiti si Enzo. Alam niya pero hindi na niya kinulit. Sa halip, tinulungan niya si Jovi sa pag-aayos ng cake sa mesa at nagsimula ang masayang selebrasyon ng birthday ni Jovi kahit na simple lamang at sila lamang ang naroon. Hanggang sa dumating na ang araw na sasagutin na ni Jody si Enzo. Kasalukuyan silang nasa dagat na si Enzo ang nag-aya.
Hindi alam ni Jody paano magsisimula hanggang nagsalita si Enzo. Jody. Napalingon si Jody nang marinig ang boses ni Enzo mula sa likuran. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong, pero sa paningin niya, parang wala nang mas gwapo pa sa lalaking yun. Ngumiti si Enzo habang papalapit, pero halata sa mga mata nito ang kaba. Kanina pa kita hinahanap. Dito ka lang pala. Ngumiti si Jody pero hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang boses. Gusto ko lang mag-isip. Tumango si Enzo at tumabi sa kanya. Pareho silang nakaharap sa dagat. 2 taon na. 2 taon na kitang nililigawan. Dugtong ni Enzo, napapangiti kahit halatang emosyonal. Hindi ko rin nakalain na aabot ako ng ganito katagal. Bahagyang natawa si Jody. Alam mo kasi madali lang ako. Hindi naman sa ganun. Pero hindi ko akalain na mas lalo kitang mamahalin habang tumatagal. Napatitig si Jody sa kanya. Huminga ng malalim si Enzo bago nagsalita muli. Sa 2 taon na to, nakita ko lahat. Yung galit mo, yung iyak mo, yung mga takot mo. Pero kahit anong mangyari, hindi ako umatras. Oo nga, ang kulit mo nga eh. Oo, makulit ako. Pero hindi ako mapapagod pagdating sa'yo. Enzo, alam mo ba kung bakit hindi ko agad pinagkakatiwala ang puso ko? Nanatiling tahimik si Enzo dahil marami akong takot. Takot akong masaktan. Takot akong magkamali. Takot akong ibigay lahat. Tapos iiwan lang ako. Hindi sumagot si Enzo. Nakinig lang. Tapos dumating ka. Akala ko isa ka lang sa mga manliligaw na magsasawa rin. Pero hindi ako umalis. Hindi ka umalis. Kahit ilang beses kitang tinanggihan. Kahit ilang beses kitang tinaboy. Worth it ka naman kasi. Ang kulit mo talaga. Lumapit si Enzo ng konti, pero hindi siya humawak agad. Enzo, humarap si Jody sa kanya. Puno-puno ng emosyon ang mga mata. Sa 2 taon na to, hindi ko lang nakita kung gaano mo ko kamahal. Nakita ko rin kung gaano kita unti-unting minahal. Jody. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula. Basta isang araw, hinahanap-hanap na kita. Hinahanap ko na yung pangungulit mo. Yung mga simpleng good morning mo. Yung pag-aalaga mo. Jody, ibig sabihin ba? Oo, Enzo. Napahawak si Enzo sa ulo niya. Tila hindi makapaniwala. Oo. Ulit ni Enzo. Halos pabulong pero puno ng saya ang boses. Tumawa si Jody habang umiiyak. Oo nga, sinasagot na kita. Ilang beses mo pa ba gustong marinig? Hindi na napigilan ni Enzo. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Jody. Salamat. Bulong ni Enzo sa balikat ni Jody. Salamat, Jody. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Napayakap din si Jody pabalik. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Enzo. Mahina at puno ng respeto. Ngumiti si Jody. Ang tagal mo nang naghihintay kaya huwag ka nang magpaalam. Biro ni Jody. Bahagyang natawa si Enzo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jody hanggang sa nagdampi ang kanilang mga labi at saksi ang kalangitan. Nang maghiwalay sila, nakangiti pa rin si Enzo habang hawak ang mukha ni Jody. Pangako, hindi kita sasaktan. Hindi kita iiwan. Pipiliin kita araw-araw, kahit mahirap. Napatingin si Jody sa kanya. Hindi magiging perpektong relasyon. Mag-aaway tayo, masasaktan. Pero hindi ako bibitaw. Enzo. Gagawin ko lahat para maging deserving ako sa oo mo. Hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Napangiti si Jody at siya naman ang humalik sa labi ni Enzo.
Hindi naging madali ang kanilang relasyon dahil pareha silang bago doon, pero sa tuwing may tampuhan at away sila ay agad nilang naaayos na dalawa. May mga pagsubok man sa relasyon nila pero nanatiling matibay at dahil doon ay masaya silang ikakasal. Punong-puno ng bulaklak ang simbahan. Amoy na amoy ang halimuyak ng puting rosas at lilies na maayos na nakaayo sa bawat gilid ng aisle. Mahinang tumugtog ang instrumental music habang isa-isang pumapasok ang mga bisita. Sa harap ay nakatayo si Enzo, nakasuot ng eleganteng itim na suit pero hindi maitagong kaba sa kanyang muka. Paulit-ulit niyang hinihimas ang kanyang kamay, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Relax ka lang bro. Bulong ng kaibigan niya sa tabi. Hindi ka naman tatakasan ni Jody sa altar. Napatawa si Enzo ng mahina. Hindi yun ang iniisip ko eh. Ano? Iniisip ko kung deserving ba talaga ako sa kanya. Bago pa makasagot ang kaibigan niya, biglang tumugtog ang wedding march. Lahat ng uloy na palingon sa pintuan ng simbahan at doon ay nakita ni Enzo si Jody. Nakasuot si Jody ng napakagandang puting gown kaya napatulala si Enzo sa babaeng mahal niya. Namumula naman ang mga mata ni Jovi habang pinipilit ngumiti habang dinadala si Jody kay Enzo. Kuya, mahina na tawag ni Jody habang naglalakad sila. Huwag ka namang umiyak. Hindi ako umiiyak. Pinapawisan lang mata ko. Napangiti si Jody kahit naiiyak na rin. Sinungaling? Humigpit ang hawak ni Jovi sa kamay niya. Alam mo bang, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Ikaw pa yung batang umiiyak sa kwarto kasi nawala yung laruan mo. Kuya naman, huwag mo nang ikwento yun. Seryoso ako. Masaya ako ikakasal ka na ngayon. Sa lalaking alam kong aalagaan ka. Pinangako ko sa sarili ko nang hindi kita pababayaan. Na ako na yung tatay at nanay mo kung kinakailangan. At ngayon, ipapasa na kita sa ibang lalaki. Kuya? Hindi dahil gusto kitang pakawalan, kundi dahil nakita ko na mas magiging masaya ka sa kanya. Napatingin si Jody sa altar kung nasaan si Enzo. Nakatingin lang sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Alam mo ba, ilang beses ko siyang sinubok. Alam ko. Hindi ako madaling kumbinsihin. Pero si Enzo, hindi sumuko. Tandaan mo to, Jody. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi mawawala yung pagiging kuya ko sa'yo. Mahal na mahal kita, kuya. Mas mahal kita. Pero kailangan ko nang tanggapin na may mas mamahalin ka na kaysa sa akin. Napatawa si Jody kahit umiiyak. Unti-unti silang naglakad ulit. Hanggang sa makarating sila sa harap ni Enzo. Huminto si Jovi. Tumingin siya kay Enzo. Enzo, yung tanging hiling ko lang sa'yo alagaan mo kapatid ko. Ingatan at huwag mo siyang saktan. Dahil hindi ko yun ginawa sa kanya. Dahil once na umiyak ang kapatid ko na ikaw ang dahilan, kukunin ko agad siya sa'yo. Akong makakalaban mo. Tumango si Enzo habang nakangiti. Hindi ko siya sasaktan at paiiyakin. Makakaasa ka sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Ngumiti si Jovi at tumango. May tiwala naman ako sa'yo dahil matagal na rin naman tayong magkaibigan. Pero hindi porket pinagkakatiwalaan kita wala na akong pakialam. Tumango muli si Enzo na naiintindihan si Jovi. Pagkatapos dahan-dahang kinuha ni Jovi ang kamay ni Jody at iniligay yon sa kamay ni Enzo. Napaluha si Jovi. Alagaan mo, prinsesa ko. Nag-iisa lang yan. Bulong ni Jovi. Opo. Sagot ni Enzo. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jody. Niyakap ni Jovi si Jody sa huling pagkakataon bago tuluyang umatras. Mahal kita. Mahal din kita, kuya. Sagot ni Jody, umiiyak. Lumayo si Jovi, pero bago siya tuluyang bumalik sa kanyang upuan, bigla siyang humarap ulit kay Enzo. Isa pa. Po, kapag sinaktan mo siya, akong unang susugod sa'yo.
Napatawa ng bahagya ang mga bisita. Ngumiti si Enzo. Hindi po aabot sa ganun. Tingnan natin. Biro ni Jovi, sabay punas ng luha. At tuluyan na siyang umupo hanggang sa nagsimula ng seremonya. Napaiyak si Jovi habang pinapanood ang kapatid na ikasal dahil hindi niya akalain na kinakasal ito at sa kaibigan niya pa. Pero masaya siya dahil may ibang mag-aalaga at may magmamahal kay Jody maliban sa kanya. 5 taon na ang lumipas mula nang ikasal si Enzo at Jody. Hindi naging madali sa kanilang lahat. Marami silang pinagdaanan pero nalampasan nila ang mga ito. Isang umaga sa kanilang bahay, isang modernong tahanan na punong-puno ng alaala ng pagmamahala ni na Enzo at Jody. Sa sala, nakasabit ang mga litrato nila mula sa kasal, hanggang sa mga simpleng sandali ng kanilang buhay mag-asawa. Pero sa araw na yon ay sinusumpong na naman si Jody. Kasi nga hindi mo ako naiintindihan, Enzo! Malakas ang boses ni Jody mula sa kwarto. Halos sumunod dito ang tunog ng unan na ibinato niya sa kama. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, hawak ang kanyang tiyan. Malaki na ito dahil 7 buwan na siyang buntis. Sa kambal. Napabuntong hininga si Enzo habang nakatayo sa may pintuan. Hindi na bago sa kanya ang ganitong eksena. Simula nang magbuntis si Jody, parang roller coaster ang emosyon nito. 1 minuto masaya, susunod iiyak, tapos magagalit, at maya-maya ay naglalambing na parang batang gustong magpakarga. Lumapit si Enzo ng dahan-dahan. Anong hindi ko naintindihan? Lahat! Agad na sagot ni Jody, nangingilid ang luha. Hindi mo man lang napansin na gusto ko ng mangga kanina? Napakurap si Enzo. Ha? Yung mangga! Kanina ko pa gusto yon, pero hindi mo man lang tinanong. Jody, wala ka namang sinabi. Ayun na nga! Sabat ni Jody, sabay punas ng luha pero mas lalo lang itong dumami. Dapat alam mo na! Hindi na napigilan ni Enzo ang mapangiti ng bahagya. Hindi dahil hindi niya sineseryoso si Jody, kundi dahil kilalang kilala na niya ang asawa niya. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Marahang hinawakan ng kamay ni Jody, pero agad itong binawi ng babae. Don't touch me! Inisasabi ni Jody, sabay iwas ng tingin. Galit ka? Oo. Gusto mo ng mangga? Saglit na natahimik si Jody, saka siya napanguso. Oo. Napabuntong hininga si Enzo saka tumayo. Okay, bibili ako. Biglang napatingin si Jody sa kanya. Ngayon? Ngayon. Paano kung wala kang mahanap? Hahanap ako. Paano kung wala talaga? Magtatanim ako. Biro ni Enzo. Hindi mapigilan ni Jody ang mapatawa ng konti, pero agad niya itong pinigil. Hindi ako natatawa, sabi ni Jody, pero halata ang paglambot ng mukha niya. Ngumiti si Enzo. Lumapit ulit siya at marahang hinawakan ng pisngi ni Jody. Sandali lang, babalik ako agad. Bulong ni Enzo. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, hinila siya ni Jody pabalik. Wait! Samahan mo muna ako. Akala ko galit ka sa akin. Galit nga, sabi ni Jody pero yakap na si Enzo ngayon. Pero gusto kitang kasama. Napangiti si Enzo at niyakap siya ng mahigpit. Ang gulo mo talaga. Kasalanan mo to. Bakit ako na naman? Kasi ikaw yung asawa ko. Napatawa na lamang si Enzo. Ilang sandali silang nagyakapan. Ramdam ni Enzo ang bahagyang paggalaw ng tiyan ni Jody. Uy, gumagalaw sila. Oo, parang kanina pa sila naglalaro. Lumuhod si Enzo sa harap niya at marahang kinausap ang tiyan nito. Hey babies, behave kayo dyan ha. Huwag yung pahirapan si mami nyo para hindi siya moody. Hoy, kasalanan ko pa? Hindi, pero ikaw yung naninigaw kanina. Kasi hindi na natuloy ni Joding sasabihin niya dahil bigla na naman siyang napaiyak. Ano na naman? Gulat na tanong ni Enzo. Ang sweet mo kasi.
Hikbi ni Jody. Napailing si Enzo pero hindi nawala ang ngiti. Umupo siya ulit sa tabi nito at pinunasan ng luha niya. Agad siyang niyakap ni Enzo. Hindi ka magsasawa sa akin? Hindi. Sigurado ka? Jody, 5 taon na tayong magkasama. Nakasurvive na ako sa topak mo nun pa lang. Mas lalo na ngayon. Ang sama mo, sabi ni Jody, sabay hampas sa balikat ni Enzo. Ay, masakit ah. Deserve mo yan. Ngumiti si Enzo, saka hinawakan ulit ang mukha ni Jody. Mahal kita. Tumigil si Jody sa pag-iyak. Tinitigan niya si Enzo. Mahal din kita. Lumapit si Enzo at tinalikan siya sa noo. Magpapahinga ka muna. Bibili lang ako ng mangga. Hintayin kita. Tumayo si Enzo at naglakad palabas ng kwarto. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ulit ang boses ni Jody. Enzo! Lumingon si Enzo. Dalawa kasi kambal sila. Napangiti si Enzo. 3 na para sa'yo. 4. Okay, 4. I love you. I love you more. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik si Enzo dala ang isang paper bag na puno ng mangga. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang nakahiga si Jody pero gising. Nakapout pa rin ang labi nito, pero halata na naghihintay. May dala ka? Agad na tanong ni Jody. Wala. Sagot ni Enzo, kunwaring seryoso, pero biglang nanlaki ang mata ni Jody. Ha? Joke lang. Natatawang inilabas ni Enzo ang mga mangga. Enzo? Inis na sabi ni Jody, pero halata ang tuwa. Lumapit siya at kinuha ang isa. Agad itong kinagat kahit hindi pa hinihiwa. Hey, wait! Uugasan ko muna. Wag na, sabi ni Jody habang ngumunguya. Kumakain na ako. Napailing si Enzo. Ikaw talaga. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang hiwain ng ibang mangga. Tahimik silang sandaling kumain. Paminsan-minsan ay napapangiti si Enzo habang pinagmamasdan si Jody. Enzo? Tawag ni Jody. Thank you. For what? Sa pagtitiis sa akin. Napangiti si Enzo. Hindi pagtitiis to. Ano? Pagmamahal. Napatingin si Jody sa kanya, bagyang namula. Nung corny mo? Pero kinikilig ka naman. Hindi Sure? Hindi na sumagot si Jody. Sa halip, lumapit siya at isinandal ang ulo sa balikat ni Enzo. Mahal kita. Niyakap siya ni Enzo. Hinaplos ang likod niya. Mahal na mahal din kita. Sandaling bumalik ang pagiging sweet ni Jody. Pero hindi nagtagal, biglang napasimangot si Jody. Enzo! Ano na naman? Gusto ko ng ice cream. Napatawa si Enzo pero agad sinunod ang nais ng kanyang asawa. Maya-maya ay iba't ibang gusto ni Jody. Hindi naman nagsasawa si Enzo na bilhin ang nais ni Jody. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalong naging emosyonal ang pagbubuntis ni Jody. Pero tuwang-tuwa pa si Enzo. Hanggang isang madaling araw nang magising si Enzo sa malakas na ungol mula sa katabi niya. Enzo! Hirap na tawag ni Jody. Hawak ang tiyan niya. Pawis na pawis ang noo. Agad na napabangon si Enzo. Anong nangyari? Masakit ba? Napapikit si Jody. Napakagat sa labi. Parang iba na to. Hindi na siya yung usual na sakit. Nanlaki ang mata ni Enzo. Labor? Tumango si Jody. Halos hindi makapagsalita. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Enzo. Okay. Sandali. Breathe lang. Nanginginig na sabi ni Enzo habang dali-daling tumayo. Pero sa halip na makatulong, nang kandara pa siya sa paghanap ng susi, ng bag, ng kung ano-ano. Enzo! Napasigaw si Jody sa pagitan ng sakit. Focus! Oh, sorry. Agad na sagot ni Enzo pero halatang sabog na ang isip. Lumapit siya kay Jody at inalalayan nitong tumayo. Kaya mo ba?
Wala akong choice. Pilit nang umiti si Jody kahit nangingilid ang luha sa sakit. Sa ospital, paulit-ulit ang paghinga ni Jody. Hawak ang kamay ni Enzo na halos madurog na sa higpit. Aray, Jody. Napangiwi si Enzo pero hindi niya binawing kamay niya. Sorry, hingal na sabi ni Jody. Okay lang. Pisilin mo lang. Nandito lang ako. Lumipas ang oras na parang walang katapusan. Hanggang sa narinig na nila ang malakas na iyak na umalingaw-ngaw sa silid. Napahinto si Enzo. Napatingin siya sa doktor, saka kay Jody. Congratulations! First baby healthy! Sabi ng doktor. Napaluha si Jody, pero hindi pa tapos. Isa pa, sabi ng doktor. Napahawak ulit si Jody kay Enzo. Hindi pa tapos. Konti na lang. Kaya mo to. Please. Bulong ni Enzo. Halatang siya na rin ang kinakabahan. At hindi nagtagal ay lumabas na ang isa pa sa kambal. Tahimik na napaluha si Enzo habang pinagmamasdan ang dalawang sanggol. Boy and girl! Sabi ng nurse. Napahagulgol si Jody. Hindi sa sakit kundi sa sobrang saya. Enzo? Mahinang tawag ni Jody. Lumapit si Enzo at hinalikan si Jody sa noo. You did it. I'm proud of you. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang buhay dahil magsisimula pa lamang. Unang gabi nila sa bahay matapos makalabas si Jody sa ospital ay halos wala silang tulog parehas sa pag-aalaga ng kambal. Hindi madali sa kanila ang maging mga magulang pero kinakaya nila dahil kailangang kayanin. Enzo, bakit hindi sila tumitigil? Pagod na tanong ni Jody. Hawak ang isa sa kambal habang umiiyak din ito. Hindi ko rin alam. Pinakain mo na ba sila? Oo, 2 beses na. Baka puno ng diaper? Pinalitan ko na rin. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Pagod, gulo ang buhok at halatang lutang na. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Jody. Napabuntong hininga si Enzo. Hindi ko alam. Ilang segundo ng katahimikan pero napuno pa rin ng iyak ang mga bata hanggang sa napatawa si Jody. Bakit ka tumatawa? Gulat na tanong ni Enzo. Hindi ko alam. Parang ang hirap pala pero masaya. Natatawang sabi ni Jody kahit may luha sa mata. Napangiti si Enzo kahit pagod na rin. Kakayanin natin to. Ngumiti si Jody at tinalikan naman siya sa noo ni Enzo. At sa paglipas ng mga buwan at mas nagiging mahirap sa kanila, minsan pareho silang nakakatulog habang nakaupo. Hawak ang mga baby. Minsan nag-aaway. Enzo, ikaw na muna. Pagod na sabi ni Jody. Jody, kakatulog ko lang. Ako rin naman. Teka lang. Hindi, ikaw muna. Pero sa huli, tatahimik din. Magkakatinginan at mapapangiti. Sorry, sabay nilang sasabihin. Isang gabi, parehong tulog ang kambal. Isang bihirang pagkakataon. Tahimik ang bahay. Naupo si Jody sa kama. Pagod na pagod. Habang pinapanood ang mga anak nila, lumapit si Enzo at umupo sa tabi niya. Finally, tulog na sila. Bulong ni Enzo. Tumango si Jody. Himala. Napangiti si Enzo sa kahinawakan ng kamay ni Jody. Okay ka lang? Napabuntong hininga si Jody. Nakakapagod pala pero masaya. Same. Miss ko na nga matulog ng kompleto. Pero masaya akong inaalagaan ng kambal natin kahit na hindi madali. Sumandal si Jody kay Enzo. Thank you sa walang sawang pag-intindi sa akin. Kahit may mga pagkakataon na hindi ko na alam ang gagawin sa kambal. Hinalikan ni Enzo ang noo ni Jody. Wala kang dapat ipagpasalamat. Dahil responsibilidad ko yon. Pero salamat rin, mahal, dahil nagiging matatag ka. Mahal na mahal kita. Kayo ng kambal. Mahal na mahal ka rin naman ng kambal, Daddy Enzo. Napangiti sila sa isa't isa habang tinatanaw ang kambal na mahimbing na natutulog.
Hindi man madali sa kanila ang mga susunod na linggo, alam nilang makakayanan nila. At sa paglipas ng panahon, napatunayan ni na Enzo at Jody na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa kilig, kundi sa pagtitiis, sakripisyo at pagpili sa isa't isa araw-araw. From sleepless nights to unexpected struggles, they learn to stand side by side kahit pagod, kahit minsan nagkakainitan. Parenthood changed them, but it also made their love deeper and stronger. Hindi man perpekto ang buhay nila, puno-puno naman ito ng saya, tawanan at pag-asa. Sa bawat iyak ng kanilang mga anak, may kapalit itong ngiti at bagong lakas. At sa bawat pagsubok, lalo lang nilang pinipiling isa't isa. Dahil sa huli, love is not just a feeling, it is a commitment they will always choose to keep. Ang kwento ni na Enzo at Jody ay nagpapakita na love is not always easy. It requires patience, understanding, and growth. Hindi sapat ang puro kilig lang. Kailangan din ng effort, communication, at willingness to adjust, lalo na sa married life at parenthood. Minsan mapapagod ka, minsan maiiyak ka, pero hindi ibig sabihin nun ay susuko ka na. Real love means staying even when things get hard. It also teaches us that building a family is a shared responsibility. Hindi pwedeng isa lang ang lalaban. Sa bawat pagsubok, mas tumitibay ang relasyon kung parehong lumalaban. In the end, ang tunay na pagmamahal ay yung pinipili mo pa rin ang taong mahal mo. Kahit mahirap, kahit magulo, kahit imperfect.